Bago ka maging successful na investor, kailangan mong maintindihan ang difference ng saving at investing. Kasi kung feeling mo nalilito ka pa rin sa dalawa, pwede kang mawala ng malaking pera without even realizing it. Kaya, tutulungan kita na maintindihan ang concept na to para hindi ma-stuck ang pera mo sa bangko na hindi tumutubo at para malaman mo din kung paano mo siya ipag-grow ng tama. Hi, I'm Pinoy Personal Finance. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung saan mo talaga dapat ilagay ang pera depende sa mga goals mo. At sa dulo ng video, isi-share ko sa inyo kung bakit hindi ako basta naglalagay ng pera sa bangko at bakit halos lahat ng successful investor iniiwasan din ito. Maraming Pilipino ang nag-iipon every week, every month sa bangko, pero after 5 to 10 years, parang walang nangyari. Yung naipon mo sa bangko, napakaliit ng tubo o interes habang tumataas naman ang presyo ng mga bilihin gaya ng bigas, gasolina, pamasahe at iba pang mga gastusin. Parang kahit mag-save ka, stuck ka pa rin. Alam mo, dumaan din ako sa stage na yan. Clear na clear pa sa memory ko. Meron akong $10,000 sa bangko dito sa Canada. Pagbalik ko galing bakasyon for 1 month, chinek ko yung account. At ang nakita kong interest, cents lang. Akala ko noon, sapat na yung may savings account ka. Pero doon ko na-realize, kahit may ipon ka pala, kung hindi naman ito lumalago, talo ka pa rin sa inflation at habang tumatagal, lalo ka pang nalulugi. Kaya, doon ko nasabi sa sarili ko na kailangan ko matutong mag-invest. At yun ang naging biggest turning point ng financial journey ko. Kung nanonood ka ngayon, matututunan mo ang difference ng saving and investing, the pros and cons, ano ba talaga ang ibig sabihin ng saving sa mga investor. Kung ready ka na, simulan na natin. Ano ba talaga ang saving? At bakit importante pa rin ito kahit maliit ang tubo? Saving means keeping your money safe and accessible. Usually, nasa savings account, digital banks, o minsan nasa time deposit. Ang goal kasi ng saving ay security, hindi kita o tubo ng pera. Isang halimbawa nito, kung may bigla ang emergency like na hospital ang anak mo, kailangan mong bumili ng gamot, o kailangan mo agad umuwi ng probinsya. Kung nasa savings ang pera mo, madali mo siyang makukuha anytime, walang hassle. Pero ang downside, maliit ang tubo. Kadalasan, less than 1% per year. At kung ang inflation ay nasa 4 to 5%, ibig sabihin bumababa ang value ng pera mo habang nakapark lang ito sa bangko. Parang ganito, kung may 1,000 pesos ka ngayon, after 1 year, halos pareho pa rin ang amount na nasa account mo. Pero, mas kaunti na ang mabibili mo nito dahil mahal na ang mga bilihin. So, ang takeaway dito, saving is important pero hindi siya enough para yumaman. Ang role niya ay safety net at hindi wealth builder. Ano naman ang investing? At paano ito naiiba sa saving? Investing is making your money grow by putting it into assets na may potential tumaas ang value over time. Unlike saving na focus lang is safety. Ang investing naman ay nakafocus sa growth. Pwede mo itong ilagay sa stocks, index funds, bonds, real estate o kahit sa negosyo. Halimbawa, bumili ka ng lupa na worth 500,000 pesos. After 5 years, naging 1 million pesos na ang value nito. Hindi ka lang nagtabi ng pera. Pinalago mo pa siya. Or kaya, nag-invest ka ng 10,000 sa ETF and after ng ilang years, naging 15,000 ang investment mo. Pero syempre, may risk. Hindi guarantee ang kita, pwedeng tumaas ang value, pwede ring bumaba. Kaya, kailangan ng proper knowledge at tamang strategy. Parang nagtanim ka lang ng puno. Kung nagsisave ka lang, para mo lang tinago ang buto sa drawer. Safe siya, pero hindi lumalaki. Pero, kung itatanim mo at aalagaan, may chance na maging malaking puno at magbibigay ito ng bunga taon-taon. Ang takeaway naman dito, investing is the key para mapag-grow mo ang pera mo at maka-keep up sa inflation. Yes, may risk. Pero kung matututo ka at gagamit ng tamang strategy, mas malaki ang chance na mag-grow ang wealth mo. Kailan ka ba dapat mag-save o kaya mag-invest? Hindi ito either or. Both saving and investing are important. Depende sa sitwasyon mo at sa goals mo. Kung nagsisimula ka pa lang at wala ka pang emergency fund, unahin mo muna ang savings. Kasi kung may bigla ang gastos ka o mawalan ka ng trabaho at wala kang liquid cash, hindi mo pwedeng ibenta agad ang investment mo kasi mahihirapan ka. Kaya, savings muna. Pero,
kung meron ka ng enough na savings, usually kasi ang rule of thumb is 3 to 6 months worth of living expenses, doon ka na dapat mag-start mag-invest. Para hindi lang nakapark ang pera mo sa bangko, kundi lumalaban siya sa inflation at lumalaki ang value niya over time. Ang common mistake kasi ng maraming Pinoy, either puro save lang sila o kaya naman invest kahit wala pa silang emergency fund. Tandaan, save for safety, invest for growth. Kung marunong ka mag-balance, dun ka talaga makakaangat financially. Okay, para mas malinaw, i-compare natin sila side by side ang pros and cons ng saving at investing. Kasi minsan, dun lang talaga nagkakaiba ang decision making ng tao. Unahin natin ang savings. Ang pros nito, safe, guaranteed, at madaling i-access. Anytime pwede mong kunin at perfect siya para sa mga short-term goals tulad ng emergency fund, pambayad ng bills, or even down payment ng bahay. Ang cons naman, maliit lang ang tubo. Minsan, halos hindi mo paramdam. At dahil may inflation pa, bumababa pa ang purchasing power ng pera mo habang nakapark lang siya. Ngayon, punta naman tayo sa investing. Ang pros dito, pwedeng mag-grow ang pera mo, mas mataas ang potential return, kaya mas bagay ito sa mga long-term goals tulad ng retirement or generational wealth. Ang cons naman sa investing, syempre may risk. Hindi guaranteed at pwedeng magbago ang value depende sa market. Kaya kailangan mo talaga ng deep research at tamang strategy. Ito naman ang rason kung bakit hindi ako basta naglalagay ng pera sa bangko. Kapag nag-deposit ka kasi ng pera, hindi lang yan basta nakatambak sa vault na parang nakikita natin sa movie. Ginagamit ng bangko yung pera mo para magpautang at mag-invest. For example, nag-deposit ka ng 100,000 sa bangko. Pwede nilang ipahiram yan bilang housing loan, car loan, personal loan, o business loan. At kapag pinautang nila ito, sisingilin nila ng mas mataas na interes. Around 6%, 8% o minsan mas malaki pa. Pero ikaw bilang depositor, ang makukuha mo lang ay nasa 0.25% hanggang 1% per year. Ang nangyayari, kumikita ang bangko gamit ang pera mo, samantalang ikaw, binabayaran ka lang ng less than 1% sa savings mo. Nilalagay din nila ito sa mga government bonds or corporate bonds. Ito yung stable at may regular na interest na mas mataas pa rin kaysa sa binibigay nila sa mga depositors. Meron ding mga money instrument for short-term investments na mas mabilis ang balik para siguradong umiikot ang pera. Yung ibang bangko naman pumapasok sa stock market, bumibili sila ng mga shares ng malalaking kumpanya, minsan international pa. Kapag tumaas ang presyo or may dividend, dagdag kita na naman ito. So isipin mo, habang ikaw kumikita ng 0.25% sa savings account mo, yung pera mo ginagamit ng bangko para mas kumita ng malaki. Kaya, importante na maintindihan mo ang pera sa bangko para sa liquidity at emergency fund lang. Pero kung long term naman ang goal mo, kailangan mo ring matutong ilagay ang pera mo kung saan talaga siya tumutubo. And guess what? Pwede rin natin gawin ito. Basta willing ka lang mag-aral at i-educate ang sarili mo. Oo, medyo mabagal sa simula, lalo na kung beginner ka. Pero sulit na sulit ito in the long run. Trust me, dumaan din ako dyan. Kaya ako ginawa ang channel na to para ma-educate tayong mga Pinoy. Kasi tandaan mo, kapag ang pera mo nasa bangko lang, ang tunay na kumikita, sila at hindi ikaw. Kaya mahalaga, every peso or pera mo may purpose. Hindi pwedeng nakalagay lang sa bangko o kahit sa investment na walang plano. Dapat malinaw talaga kung para saan siya. Emergency fund ba, short-term goal, or even retirement. Kapag malinaw ang misyon ng bawat piso, mas madali itong mag-grow at mas sigurado kang makikinabang ang future self mo. At yan po ang difference ng savings at investing. Kung gusto mo pang mapa-level up ang finances mo, hindi lang basta mga tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng step-by-step strategy para maabot mo ang financial milestone mo. Imagine, may guide ka sa bawat steps para mas mabilis at mas confident ka sa progress mo. Kung interesado ka, click mo lang ang link sa description below. Kahit saan ka man sa mundo, pwede tayong mag-work together for financial freedom. And syempre, don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para updated ka sa lahat ng financial tips at strategy para sa mga Pinoy. Thank you so much for watching. Kita-kits sa next video. Salamat!